Alam mo ba na may Pilipinong di umano'y nakahukay ng kayamanang iniwan ng mga sundalong Hapones? At alam mo rin ba na mismong gobyerno raw ang kumuha nito sa kanya gamit ang puwersa, pananakot at pang-aabuso? Ito ang kwento ni Roger Roxas, ang taong nakahukay sa Yamashita Treasure. Isang kwento ng ginto, kapangyarihan at hustisyang hanggang ngayon pinipilit pa ring makamit. Dekada 1970. Sa isang malamig at tahimik na bahagi ng Baguio City, isang lalaking nagngangalang Roger Roxas ang sumubok palawigin ang kanyang kapalaran. Isa siyang locksmith, isang ordinaryong tao, pero may kakaibang misyon. Tuklasin ang kayamanang sinasabing iniwan ng mga Hapones sa Pilipinas matapos ang World War II. Hindi ito basta kwento lang. Ayon mismo kay Roger, may kasama siyang anak ng dating sundalong Hapones at isang interpreter umano ni General Tomoyuki Yamashita, ang kilalang general ng Japan noong giyera. Gamit ang impormasyon mula sa mga ito, nagsimula silang maghukay. Ilang linggo ng paghukay, matinding hirap, matinding panganib, hanggang sa isang gabi natagpuan nila ang isang tunnel, malalim, makipot at tila ba sinadyang itago. Pagpasok nila, isang tanawin ang bumungad. Mga kalansay ng sundalong Hapones, mga lumang armas, at sa dulo, isang estatwa, isang gintong Buddha statue, halos 3 talampakan ng taas. Pagkabuhat, naramdaman agad ni Roger na mabigat ito, parang solidong metal. Pero ang pinaka nakakagugulat, nang buksan niya ang ulo nito, may lamang mga brilyante. Hindi pa doon nagtatapos. Sa gilid ng tunnel, may mga kahong-kahoy. Nang buksan, 1, 2, 3. Lahat may lamang gold bars. 24 bars kada kahon at bawat bar ay mukhang purong ginto. Ang tanong, anong gagawin mo kung ikaw si Roger? Itatago mo ba? Ibebenta mo ba? Isusumbong mo ba sa gobyerno? Ilang linggo matapos ang pagkakatuklas, dumating ang hindi inaasahan. Isang raid! 10 armadong lalaki, sinasabing miyembro ng Presidential Guard, ang dumating sa bahay ni Roger. May search warrant, may utos, may listahan. Kinuha nila ang Buddha, kinuha ang mga gold bars, kinuha maging ang mga dokumento. At si Roger, dinakip. Ayon sa kanyang testimonya, siya'y tinortiyur. Sinaksak ng sigarilyo ang kanyang balat. Binigyan ng kuryente ang kanyang katawan. Pinilit siyang pumirma sa isang dokumento na nagsasabing peke ang Buddha. Pero hindi siya sumuko. Nakawala siya, nagtago at dumulog sa Senado. Nagsampa ng kaso laban sa mismong gobyerno. Legal battle and international lawsuit. Makaraan ng ilang taon, matapos ang pagbagsak ng rehimeng Marcos noong 1986, muling lumitaw ang pangalan ni Roger Roxas kasama ang isang korporasyon, Golden Buddha Corp. Isinampa nila ang kaso sa Hawaii laban kina Ferdinand at Imelda Marcos. Ang paratang, ninakaw ng mga Marcos ang yaman na natagpuan ni Roger. Isinampa ito sa ilalim ng US Civil Court. At noong 1996, naglabas ng desisyon ang korte. Ang hatol, $22 billion ang dapat ibayad sa mga tagapagmana ni Roger Roxas. Ito ang pinakamalaking civil judgment sa kasaysayan ng Amerika noong panahon na yon. Pero gaya ng kayamanang hinukay, ang hustisya tila inilibing din. Wala ni $1 ang natanggap ng pamilya Roxas. Walang ginto, walang bayad, walang hustisya. Ang malalaking tanong, hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ang ilan sa mga bahagi ng kwento. Ang Buddha na naibalik sa pamilya, tunay ba o peke? Nasaan ang mga natitirang gold bars? At totoo ba talagang meron pang ibang mga kayamanang iniwan si General Yamashita sa Pilipinas? Ang mas masakit, tila walang sapat na aksyon ng gobyerno upang ipaglaban ang karapatan ng pamilyang Roxas, ni hindi kinilala ang kanyang sakripisyo. Nang kababayan, isang dapat nating pag-isipan. Hindi lang ito kwento ng kayamanan. Ito ay kwento ng isang Pilipinong ordinaryo na ginipit ng kapangyarihan, inabuso ng sistema at pinagkaitan ng hustisya. Sa mga pagkakataong ito, mas lalo nating dapat alalahanin ang kahalagahan ng katotohanan, ng paninindigan, ng pagprotekta sa karapatan ng isang tao, mayaman man o mahirap. Marahil, hindi na natin mababawi ang Yamashita Treasure, pero kaya pa nating ibalik ang dignidad ni Roger Roxas sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo, ng pagtuturo ng kasaysayan at ng pagbabantay sa mga makapangyarihan. Kung ikaw ay may naturunan sa video na ito, huwag kalimtong mag-like at mag-subscribe.
I-share mo rin ito sa mga kakilala mong interesado sa kasaysayan, sa katotohanan at sa hustisya. At tandaan mo, hindi lang ang ginto ang kayamanang dapat hanapin, kundi ang katotohanan sa likod ng bawat alamat. Ako si Millennial Thinker at ito ang kwentong hindi tinuturo sa eskwelahan, pero kailangang malaman ng bawat Pilipino.